Ani ay alternate version sa usa ka sugilanon nga ako anang napaambit dinhi. Alternate ang akong gipili, sanglit ang ato pod nga mga pamalandong for the past Sundays nagpunting man sa kamatuoran nga ang ato ang Ginoo mao ang pan sa kinabuhi. Diha kunoy usa ka bag-ong kura paroko makiigsuonan nga sa iyang first Sunday Mass gipahimangnuan siya sa iyang lay minister, Father, ayaw kahibong padsa, kanang galing kunstubangan, di apat kita kanapas, kanang nag-long sleeve, rich looking, and ano man. Ayaw lang yung kahibong padsa, interactive yung kainang tawana. Sulod sa misa, labaw na yun sa wali. Palihog pads, kanang ayaw lang yun taon, pasagi, itolerate na siya kay, I would like to remind you, mauin taon ni number 1 benefactor sa ato ang mga projects. So please tolerate him, just be patient pa sa. Nya mao po nagihimo sa ubang mga kaparian dinhi. Mo na bisag pobre nga parokya, nindot ang ato ang mga facilities tungod anak niya. So just be patient with him. Okay, ningon ang pare. Tuod man makigsuonan, nagsugod ang misa. Hangtod niabot gyud nga sama niya ini i-introduce na ang santos nga ebanghelyo. Pag-ingon gyud sa pare makigsuonan ang Ginoo man ka ninyo. Tubag din mga tao maanaw sab kanimo. Sus makigsuonan. Murag on cue, tingog din itong nag-long sleeve sa tubangan. Pastilan, baya. Kaway klaro na to ani, oy, sige man tagtulod-tulod. Asa magyud ang Ginoo, Padre? Naana mo, naani mo. Sa una-unas pare, ayay, mo na ning giwarning na ko da. So cool lang siya. Gibaliwala, smile lang siya. Gibasang ebanghelyo, ng lingkod, wali na siya. Pero murag siya napiktahan, kaya wain taon, maanad ang maong pare sa inanang na imusalga inig panahon sa Santos nga misa. So pagwali na niya, distracted siya, ingon din siya makaigsuunan. Pipila na ka Domingo karon ang atong pamalandong mahitungod sa bread of life. Munang ato ang i-recall kuno tubi ang usa ka dakong milagro nga mo ni springboard sa ato ang pamalandong karon, ang dakong milagro sa pagpakaon ni Hesus sa 5 ka tawo ug 5,000 ka pan ug 2,000 ka isda. Nalipat na gitong pare mo kaigsuunan. Tingog ang long sleeve dayon, ay, goodness gracious, that's no miracle. Kasayon, ana, I can do that. Sus, ang pare mo kaigsuunan, kabantay siya, yay, sa yupas akong gitabi. Motuwa na gisa, nawa na gisa sa passing, motuingon siya maigsuon. Pwede padayon na lang ta sa credo, katalimbano, pag-ampo, unya na lang atong pamalandong ha, before final blessing. Distracted taon kayong pare mo kaigsuunan. Tuod man, padayon sa misa. Sawa pa ang final blessing, mi-attempt ang pare og hatag sa iyang wali nga nagkanina makaigsunan, this time careful na kay siya. Makaigsunan akong gikaingon kaganiha, ang atong pamalandong mahitungod sa dakong milagro, ang pagpakaon ni Jesus sa 5,000 ka tawo. Giklaro na gyud niya. Ginamit ang 5 lamang kapan ug 2 lamang ka isda. Wa mo tingog ang galong slave. Unsa may nakaons pare makaigsuon nga mura maghagit-hagiton kayo, kitanaw bitaw niya ang maong galong slave ug ingnan. Unya sir, kaya na nimo. Nitubag bitaw na makaigsuonan, and sa Jesus, Father, goodness gracious, easy. Nitubay ang pare. How? Siya katong sobra nimo ganiha. Kadaghan tong sobra ganiha. Na itong gamiton ron. Mga minahal, ang gihimo sa Dios alang kanato, ang iyang pag-atiman kanatong iyang mga binuhat, dili gayud mahimo sa tao. In terms of consistency, in terms of integrity, and in terms of intensity, di gyud mahimo sa tao. Mao na makigsuunan nga ang Salmo responsoryo nag-awit. Nini atong panagtigom karon. Nag-awit sa dili hitupngan nga kaayo sa Dios sa pag-atiman sa physical and spiritual hungers sa tao nga mao'y gilarawan sa unang pagbasa. Gimaymayan punta sa ikaduhang pagbasa nga isip balos nga mapasalamaton, angay natong sundugon ang mahigugmaong panig-ingnan sa atong Ginoo.
Mao ni ato ang gratitude. Sundo nato kay ang sakripisyo sa maong Ginoo nakapahimuot sa Dios. Ang atong santos nga ebanghelyo nagsaysay sa bagutbot, pagbagutbot sa mga Hudiyo, batok sa bold claim sa atong Ginoo nga siya ang pan sa kinabuhi. It was as if the Lord was telling them, I am the access to eternal life. Maingon tang punga. And they reacted so vehemently. Unang punto sa atong pamalandong karon. The multitude who reaped benefits from the signs and wonders the Lord accomplished was all praises for His mighty deeds, but grumbled against His bread of life discourse, which was where their faith rubber met the proverbial road. Please find time to pray over the book of Numbers, chapter 23, verse 19. Mga kaigsuunan, masabot nganong nagbagulbol ang mga Hudiyo mahitungod sa giluwatan nga mga pulong sa Ginoo. Sanglit maurag fanatical or fantastic claim by someone they knew so well. They believed they knew so well. They presumed they knew so well that they could not see past His humble family origins, His humble backgrounds, and thereby provoking their unbelief. Understandable na siya, ha? Pero, makaingon ta, kadali rapod nilang nakalimot. Oy, ha? Kadali rapod nilang nakalimot sa nadungog nilang mga gamhanang kinaadman sa Ginoo. Sa nasaksihan nilang mga milagrosong buhat sa Ginoo. Kadali ra nilang nakalimot. Ano man, tungod kay ilang gitugutan ang ilang biases and prejudices sa pagpugong kanila sa pagpatalinghog o pagtuo sa buot ipadayag kanila sa Dios, sama sa ilang mga reklamador nga mga katigulangan didto sa kamingawan. Mga minahal, ang matuod ay nga Kristohanon dili lamang andam og tagana nga muhangop sa mga makalipayng hatag sa Dios, kundili lakip na usab sa iyang makahinuktok nga mga hagit inubanan sa atong pagtuo. Emphasis sa inubanan sa atong pagtuo. Gipahimatngunan kita karon ining atong panagtigom karon to be awake and to be alert. Sa about sa unsa man? Sa mga wala damha o sa mga wala maandi nga paagi sa pagpadayag sa Dios nung kamatuuran diha sa ato ang tagsa-tagsa o katilingbanong pagtuo pinaagi sa mga yano kayo ordinary, common o talagsaong pakiglambigit, relationships, panghitabo sa atong kinabuhi o kahimtang circumstances of our lives. Maunang gitawag kita karon sa pagkaplag sa Dios nung gilak, divine spark sa matag usa kanato aron makakat-on kita sa pagpuyo, pagkinabuhi ug paghigugma lapas beyond sa atong mga hinakog nga panglantaw o lumalabay nga mga panginahanglan niining kalibutana. If we can receive miracles from God, we can also receive serious messages from Him. Diha na sipyat ang ato ang mga kaigsuonan nga mga Hudiyo. They wanted to delight in God's miracles, but they cowered in fear
when the Lord demanded faith from them. Ikaduhang punto sa ato ang pamalandong nining atong panagtigom karon. Faith in the bread of life is first and foremost a gift from God, drawing people to the Redeemer. Palihog lugare sa pagbasa o pagpamalandong, Jeremiah chapter 31 verse 34. Mga kaigsuonan, ang gipadayag sa Ginoo mahitungod sa iyahang kaugalingon, dili usa ka tigmo nga kinahanglang atong pagasulbaron, kundili usa ka misteryo nga angay natong pamalandungan o tuuhan. Pamalandungan, tuuhan. Dili isolve. Mabitaw mystery? Misteryo nga puy-an. Dili sulbaron kay di gyud nato na matugkad. Tinuod, ang pagtuo makiigsuonan is neither derived from evidence nor it is without evidence, since the latter makes the former more intelligible. Tungod kay ang matuod nga pagtuo, ang lunsay nga pagtuo, seeks to understand. Ang pagtuo di ay mga kaigsuonan, mao ang kasiguruan nga nanukad diha sa atong Ginoong Hesukristo. Diha nanukad kaniya ang maong pagtuo. Ngano makainguntan diha nanukad kaniya? Apart from Him, there is no knowledge of God. And no one can be taught by God apart from hearing and learning from the heart of our Lord. Anha gyud manukad niya ang tanan. Ang pagdumili sa pagtuo sa pan sa kinabuhi, maghikaw ka nato sa pagtagamtam, sa matang sa pagkinabuhi, sa kapuno sa kinabuhi, dili lamang dinhi sa yuta, kundi maingon usab didto sa sunod nga kinabuhi. Busa makaigsuonan sa atong pagkalawat sa pan sa kinabuhi, ato aning hinumduman. We don't remain passive recipients of a free gift. Inigkalawat na nato sa pan sa kinabuhi. Unsay mahinabo nato? We take on a responsibility. We are bound to the giver. In such a way nga kita mahiusa sa Santissima Trinidad, tugyanan kita sa dakong katungdanan sa pagtampo, sa pagpatunhay sa gingharian sa Dios, ug nadugtong kita sa mga kasakit ug kalipay ni ining kalibutana nga buot bag-uhon sa Dios. Mga kaigsunan, it's so amazing. Kabantay ka nato nga kung naatay buot pasabto, naatay buot kumbinsiron, kunya nakabantay ta nga murag bugat ra kayo nga ato ang sinultihan, unsa atong himuon dayon? Just to make sure that the other party is convinced, mangita tagpaagi nga atong hanigan ang atong difficult nga mensahe aron mas ma-acceptable alang nila. Pero tanawon si Gihimos Ginoo, it's so amazing. Imbis iyang palasawon ang iyang giluwatan nga mga pulong mahitungod kaniya nga pan sa kinabuhi, in order to make his claim less offensive and controversial, maingon tang punga, sa gihimo niya, iyahan naman hinuong gihimo nga mas mapangahason ug wa na gyud hinuoy lipod-lipod. Wa na pasumbingay, direct to the point. Ang dili mo kaon sa akong unod, walay kinabuhing dayon. And you know very well how repulsive that is to Jewish people. Unclean man gani, kung makahikap lag dugo, mukaon na gyud hinuon sa iyang lawas. That's cannibalism. Sa unahuna lang sa mga naminaw niya. Unsay leksyon nga makuha nato nya para nako muna itong timan-an sa atong panagtigom karon. The Lord is telling us now and for always. Isip mga sumusunod niya, isip iya mga binuhat, we must learn to take God at His words. And we must learn to follow the Lord on His own terms. Siya mo'y dili mo adjust na to.
kita mo adjust ngadto sa iyang mga demands. Please find time to pray over John chapter 5 verse 41. Pipila kagutlo sukad karon makaigsunan atong dawato na ang pan sa kinabuhi. Inigdawat na to niya atong hinumduman, yes Lord, it's a free gift, but this is not a cheap gift. Kay ang imong gibayad ni ini aron malibre na alang namo, mao ang imong kinabuhi. Ang imong pagpakatao, pagpasakit, pagpakamatay ug pagkabanhaw. Maningkamot unta kami Ginoo sa pagdawat kanimo sa kasing-kasing nga andam o mahinulsulon.